Taong 2004 noon. Huling taon ko na noon sa high school, sa edad na 17. Ito dapat ang panahon ng pagtuklas ko sa sarili ko, ng mga unang kilig at ng panahon para sa mga pangarap. Pero para sa akin, isa itong taon ng pagtatago. Ako si Alex, isang binatilyong sanay na sa mga anino. Hindi ako agaw pansin. Sa katunayan, ginawa kong sining ang pagiging invisible bilang isang introvert na laging biktima ng bullying mula pa ng pagkabata. Natutunan ko ang kaligtasan ay nasa pananahimik. Wala akong glow up na may pagmamalaki. Payat, maitim at puno ng insecurities. Yan ang tingin ko sa sarili ko noon. Pero nagbago ang ihip ng hangin nung dumating siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Lucas. Transferi siya. Sa unang araw pa lang ng klase, tila huminto ang mundo ko na magtama ang aming mga mata. Ibang klase siya. Hindi siya tulad ng mga karaniwang kaklase ko. Si Lucas ay may lahing banyaga. Kalahating Aleman, pero kapag magsalita ay purong Kapampangan. Ang weird ng kombinasyon, pero nakakamagnet. Tandang-tanda ko pa ang mga detalye ng mukha niya na para bang kahapon ko lang siya huling nakita. Ang mga mata niyang light brown na tila may mga kristal na kumikinang kapag tinatamaan ng araw. Ang makapal at malantik niyang pilik mata na nagpipigay ng pungay sa kanyang tingin. Matangos ang ilong, mapupula ang mga labi, at kapag ngumiti siya, parang nawawala lahat ng problema sa paligid. Siya ang definisyon ng gwapo na akala mo ay sa telebisyon mo lang makikita. Dahil sa baba ng tingin ko sa sarili ko, umiwas na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, Alex, huwag ka nang mangarap. Baka siya pa ang magiging bagong bully sa buhay mo. Ang tanging gusto ko lang naman, makapagtapos ng high school ng payapa. Isang taon din kasi akong nahinto sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Kaya't hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ayokong madagdagan pa ang mga pasanin ko. Pero mapaglaro ang tadhana. Naging magkaklase kami ni Lucas. At hindi lang basta magkaklase, naging magkaibigan pa kami. Hindi ko inasahan yun. Bakit ba naman papansinin ng isang Lucas ang tulad ko? Pero siya ang gumawa ng mga paraan. Siya ang lumapit. Ang akala kong suplado dahil sa kanyang banyagang anyo ay isa palang napakabait na tao. Higit pa sa kanyang itsura, ang kabutihan ng loob niya, ang tunay na humila sa akin, palapit sa kanya. Ang turning point ng aming samahan ay isang simpleng paghihiraman ng cellphone. Nakitext siya sa akin para sa isang meeting ng PTCA. Dahil doon, nakuha niya ang number ko at doon na nagsimula ang lahat. Naging textmates kami. Pero hindi lang basta textmate. Siya yung tipo ng tao na mahilig magpadala ng mga inspirational quotes at sweet messages. Kahit magkasama kami buong araw sa school, pag uwi ko, may matatanggap pa rin ako mga mensahe mula sa kanya. Sa una, iniisip ko na baka ganun lang talaga siya ka-friendly. Sabi ko sa sarili ko, huwag kang asyumero, Alex. Mabait lang siya sa lahat. Siguro nga, ang malikot kong imahinasyon lang ang nagbibigay ng ibang kulay sa mga ginagawa niya. Pero habang tumatagal, pamanhid ng pamanhid ang pader na itinatayo ko sa pagitan naming dalawa.
Unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Dumating na sa punto na parang wala na kaming konsepto sa personal space. Naalala ko pa yung mga simpleng chancing niya, yung mga akbay na tumatagal, yung pagdikit ng balikat niya sa balikat ko habang naglalakad kami. At hindi ko makakalimutan ang insidente nung nag-rehearsal kami para sa sabayang pagbigkas. Naka-formation kami noon. Siya ang nasa likuran ko. Habang nasa kalagitnaan ng practice, nalaglag ang panyo ko sa sahig. Yumuko ako para pulutin ito ng patuwad. Nang sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay niya na humawak sa bewang ko. At hindi lang iyon, may naramdaman ako matigas na bagay na dumikit sa gitna ng likuran ko. Saglit lang yon. Siguro, mga ilang segundo. Pero parang huminto ang oras ko. Ramdam na ramdam ko ang gising na bagay na yon. Alam kong pantalon lang ang suot namin at makapal ang tela. Pero hindi ko maikakaila ang init at tigas na nararamdaman ko. Alam kong siya yon, si Lucas. Siya lang naman ang nasa likod ko. Pilit kong winaksi ang isip ko. Ang kahulugan nun. Pilit kong winaksi sa isip ko ang kahulugan nun. Bawal. Bawal kaming dalawa. Nasa isang konserbatibong paaralan kami. At higit sa lahat, alam ng lahat na straight si Lucas. Baka nagkataon lang. Baka morning wood lang na hindi sinasadya. Pero ang puso ko, kumakalabog na sa kaba at sa isang uri ng pag-asang pilit kong pinapatay. Sa kabila ng mga pagdududa, mas lalo kaming naging malapit. Sharing lang kami ng pagkain. Umiinom sa isang baso. Nagsusubuan paminsan. Para kaming magkapatid sa paningin ng iba. Pero sa loob ko, alam kong higit pa doon ang nararamdaman ko. May isang pangyayari na nagmarka talaga sa akin. Isang araw, sa harap ng maraming kaklase, bigla siyang nagsalita ng German. Sabi niya, "Ich liebe dich." Tumingin siya sa akin. Habang sinabi yon, nagtawanan ang mga kaklase namin. Iba kasi ang tunog. Parang nagmumura o galit. Pero alam ko at alam niya ang ibig sabihin nun. I love you. Kinausap niya ako at ipinaliwanag na yun ang German translation ng mahal kita. Sabi niya, nagbabahagi lang daw siya ng trivia o kaalaman. Tumango lang ako, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang sumigaw. Gusto kong tanungin, "Lucas, para sa akin ba yan? O nagpa-practice ka lang?" Sana ay direkta na lang niyang sinabi. Pero duwag din ako. Natatakot akong basagin ang kung anong meron kami. Dahil sa labis na pagmamahal na hindi ko masabi, ibinuhos ko na lang ito sa gawa. Sabi nila, may iba't ibang love language ang tao. Kung siya ay puro words of affection at physical touch, ako naman, acts of service. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Kahit hindi ako matalino, lalo sa math. Pinagpuyatan ko ang assignment niya. Isang essay iyon, hindi problem solving. Kaya kinaya ko. Ginawa ko rin ang book review niya sa English. Sabay kong tinatapos ang sa akin at ang sa kanya. Hiningi ba niya? Hindi. Ginawa ko lang yon ng kusa. Wala akong hinihinging kapalit. Makita ko lang siyang masaya at hindi nahihirapan. Sapat na yun sa akin. Yon ang paraan ko
ng pagsasabi ng Ich liebe dich. Pabalik lang sa kanya nang walang salita. Ninamnam ko ang bawat araw na kasama ko siya. Alam ko kasing may hangganan ito. Malapit na ang graduation. At sa bawat paglubog ng araw, papalapit ng papalapit ang kinakatakutan kong paghihiwalay. Dumating ang araw ng pagtatapos. Masaya at malungkot. Nangako kami sa isa't isa. Walang limutan. Communication pa rin. Kumapit ako sa pangakong iyon. At ako ang naging masigasig. Ako ang laging nagte-text. Laging nangangamusta. Ayoko naman kasing maputol ang tali na nagdurugtong sa aming dalawa. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Tulad ng maraming relasyon. Pagkatapos ng high school, unti-unting lumuwang ang kapit. Naging abala na kami sa kani-kanyang buhay sa kolehiyo. Iba ang mundo niya. Iba rin ang mundo ko. Dumalang na ang mga text. Naging madalang ang pagkikita. At ang mas masakit, nalaman ko may girlfriend na pala siya. Hindi ko pwedeng ipahalata na nasasaktan ako. Wala akong karapatan. Kaibigan lang naman kasi ako. Best friend ko, no? Kaya tuwing nakikita kami at kasama niya ang babae, ngumingiti na lang ako. Kinakaibigan ko rin ang girlfriend niya. Pero sa bawat tawa nila, parang pinipiga ang puso ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit magpanggap na masaya ka para sa taong mahal mo na may mahal ng iba. Hanggang sa dumating ang isang gabi o madaling araw na tuluyang nagpaguho sa mundo ko. 1 taon na halos kaming walang komunikasyon. Bigla, 3:00 ng madaling araw, tumunog ang cellphone ko. Si Lucas. Dagli akong napabangon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bakit kaya siya tumatawag? Nang ganitong oras. Namimiss niya ba ako? May problema ba siya? Agad kong sinagot ang tawag. Puno ng pag-asa at pag-aalala. Hello, Lucas. Bati ko. Halos pumiyok pa ang boses ko. Ang sagot niya ay parang bombang sumabog sa tenga ko. Alex, pre. Ikakasal na ako. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Natahimik ako ng matagal. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ikakasal na siya. Buntis ang girlfriend niya. Kailangan nilang magpakasal. Sa kabila ng pagkadurog ko, nakuha ko pang magsalita. Wow, pre, congratulations. Masaya ako para sa'yo. Ang galing ko talagang artista. Ang galing kong magsinungaling. Pagkababa ng telepono, doon na bumuhos ang lahat. Doon ko naramdaman ang bigat ng isang taong pag-asa, na biglang naglaho. Wala na. Tapos na ang kwento namin. Hindi pa man lang nagsisimula. Ang what ifs ay nanatili na lang. What if habang buhay. 22 taong gulang pa lang ako noon. Pero pakiramdam ko ay natapos na ang buhay ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi matutumbasan ng anumang salita. Gusto kong maglaho. Gusto kong magising na lang na wala na ang lahat ng alaala ni Lucas. Pero kailangan kong magpatuloy. Nag-aral ako ng dentistry. Ginawa kong abala ang sarili ko sa pag-aaral ng ngipin at gilagid. Habang ang sarili kong puso ay nabubulok na sa sakit. Naging zombie na ako. Buhay na naglalakad.
Humihinga, ngumingiti sa mga pasyente, pero patay ang kalooban ko. Kinubli ko na lang ang lahat ng emosyon ko sa likod ng puting uniforme. Lumipas ang mga taon. 2010, 2015, akala ko okay na ako. Akala ko nakalimot na ako. Isa na lang siyang alaala ng kabataan. Pero noong 2019, muli na naman akong ginulat ng tadhana. Nag-create si Lucas ng bagong Facebook account. At sa dinabi-dami ng tao sa mundo, inad niya ako. Nang makita ko ang pangalan niya sa friend request, bumalik na naman ang lahat. Yung kaba, yung saya, yung sakit. Para akong bumalik sa pagiging 17 anyos na insecure na binatilyo. Inaccept ko siya. Tapos, nag-chat siya bigla, nangungumusta. Sa pagkakataong ito, naisip ko, wala ring mawawala. Matanda na kami. May asawa na siya. Ako, eto, single pa rin. Pero mas matapang na. Siguro, panahon na para palayain ang sarili ko sa bigat na dinadala ko na mahigit isang dekada. Nagtatype ako ng mahabang message. Ibinuhos ko ang lahat. Ang pagtingin ko sa kanya noong high school, ang sakit noong nalaman kong ikakasal na siya, ang pag-ibig na itinago ko sa likod ng pagiging best friend. Inamin ko sa kanya ang tunay kong pagkatao, na bakla ako at siya ang first love ko. Sinabi ko sa kanya, Lucas, minahal kita higit pa sa kaibigan. At pasensya ka na kung naging duwag ako noon. Pagkasend ko, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nakita kong sin na niya. Hinintay ko ang sagot niya. Lumipas ang ilang minuto, oras, araw, walang reply tungkol sa confession ko. Pero ilang araw ang makalipas, nag-message ulit siya tungkol sa ibang bagay. Parang walang nangyari. Parang hindi niya nabasa ang nobela ng pag-ibig na ipinadala ko. Masakit? Oo, ng konti. Pero mas nangingibabaw ang relief. Hindi niya ako iniwasan. Hindi siya nagalit. At sa mga sumunod na pagkakataon, naging maayos naman kami. 2 beses pa akong nakadalaw sa bahay nila, kasama ang asawa niya. Sinabi niya noon na tanggap niya ako at walang nagbabago sa tingin niya sa akin bilang kaibigan. Sa huli, napagtanto ko na siguro yun ngayon. Yun lang talaga ang papel namin sa buhay ng isa't isa. Mga passing strangers na nag-iwan ng marka. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo nang walang hinihintay na kapalit. Siya rin ang nagturo sa akin na hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may happy ending. Minsan, ang ending ay ang pagtanggap na hindi kayo para sa isa't isa. Ngunit isang araw, birthday ng anak niya noon. Niyaya na naman niya ako sa bahay nila. Normal, sa birthday, may iluman, may sayahan. Pagkatapos noon, hindi ko na malayan na kami na lang 2 ang naiwan sa labas. Nauna nang natulog ang asawa niya kasi papatulugin pa daw ang anak nila. Sandali akong nakaramdam ng init sa sarili ko. Lalo na nang nakita kong umaakbay siya sa akin. Sa mga panahong iyon, hindi namin alam kung anong nararapat naming gawin. Inobserbahan ko siya. Unti-unti niya akong hinahalikan.
sa aking leeg. Hanggang sa nagising na lang ako sa katotohanan, naghahalikan kami pareho. Dali-dali kaming pumunta sa isang silid sa may second floor ng bahay nila, sa may bodega. At doon, sa storage room na iyon, nangyari ang lahat ng bagay na hindi ko inaasahang mangyari. Para bang bumalik ang lahat ng alaala ko sa kanya. Yung mga pagnanasa kong matagal ko nang kinikimkim. Yung mga lihim kong pag-ibig. Yung mga pagkakataong sabik na sabik ako sa kanya. Para akong naging agresibo. Para akong uhaw na uhaw. Yung parang halimaw na hindi mapigilan ang aking sarili. Hinayaan ko na lang ang bawat sandali. Ninamnam ko ang bawat halik niya. Ang init ng kanyang katawan. Ginawa niya ang bagay na gusto kong mangyari sa akin. Kinain ko lahat. Wala akong itinira. Kinaumagahan, nagulat na lang ako. Wala na siya sa tabi ko. Tapos ako, nakatulog sa sala ng bahay nila. Binati pa nga ako ng asawa niya noon. Good morning. Kain muna tayo. Parang naparami ata kayo ng inom kagabi. Sabi niya. Ngumiti na lang ako. Yung parabang may nangyari. Nahihiya ako sa sarili ko. Pero hindi ko alam kung ano pang mga sasabihin ko. Pagkatapos nun, dali-dali kong inayos yung sarili ko. Bago pa man ako makaalis, nakagising na si Lucas. Tumingin siya sa akin. Ngumiti ng bahagya. Kasama niya yung asawa niya at ang kanilang anak. Habang naghahanda ako, naaalis na. Sa huling sulyap ko, nakita ko si Lucas. Nagpaalam ako. Sabi niya ng asawa niya, mag-iingat ka. Tumango lang ako. Nasa isip ko, asawa ka lang. Pero natikman ko din naman yung asawa mo. Kahit hindi ako legal. Ngumiti ako habang humahakbang paalis sa bahay na yon. Simula nun, pinutol ko na ng tuluyan ang ugnayan namin ni Lucas. Ibinaon ko na sa limot ang lahat ng nangyari sa amin. May pamilya na siya. May anak sila. Masaya sila. At ayokong ako yung magiging dahilan para masira kung ano man ang meron sila. Basta sa akin, nakuha ko rin naman sa kanya yung bagay na inaasam-asam ko dati. Okay na yun sa akin. At least, hindi niya pinagkait sa akin. Ilang taon pa ang lumipas. Wala na kaming communication. Nang ibang bansa na rin ako. At doon, ipinokus ko ang aking sarili sa trabaho at sa kung meron ako ngayon. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at unang karanasan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Alex. Kung nabitin ka sa kwento natin ngayon, pwede mong balikan ang ating mga lumang kwento na naka-flash sa iyong mga screen.
Pwede mong mapanood ang mga video na ito sa ating mga links na nakapin sa comment section sa video na ito. Ako si Kuya Rex. Maraming salamat at ito ang Pinoy Secret Confessions.